All right. I guess let's get started. Okay. Now switching from my English speaking mode into a Filipino Tagalog na usapan. Okay. So, magandang gabi sa inyong lahat. At welcome dito sa Let's Get Technical Philippines series. Ito na ang ating ika-apat out of the sa 5 nating mga magiging topics, no? This time around, meron kasama natin si Drizzle na tuturuan tayo about, BizApps. But then, bagong lahat, gusto ko lang paalalahanan ng bawat isa na i-follow ang Reactor sa Twitter, that's at MSFT Reactor. And meron din sa YouTube na Microsoft Reactor. Same thing meron din sa Meetup. Ayun. Make sure to join para updated kayo sa mga events ng Reactor. Hindi lang sa mga Filipino events na ginagawa natin tulad nito. But at the same time, pati na din sa mga international events natin. Okay. So kasama sa Code of Conduct, dahil English yung nababasa niyo dyan, tinanong ko si ChatGPT, paano ba ito sa Tagalog? So ang sabi niya ay, kabilang dito ang mga kaganapan ng Microsoft Reactor kung saan nais naming magbigay ng magalang, kaibigan at profesional na karanasan para sa lahat. Ano man ang kasarian, sexual na orientasyon, physical na anyo, kapansanan, edad, lahi o relihiyon. Ibig sabihin, lahat tayo welcome dito. So, wala tayong diskriminasyon sa bawat isa. Hindi namin pinahihintulutan ang anumang pag-uugali ng nagsasagabal o nakadudurog ng dangal ng anumang individual sa anumang anyo. Ang mga individual ay may pananagutan na malaman at sundin ang mga pamantayang ito. Hinihikayat namin ang lahat na makibahagi, magtanong ng mga katanungan, at yan. And make sure respectful tayo sa bawat isa, no? And with that, further ado, actually quick plug lang na ito ay pinapatakbo ng Microsoft MVP community. So kami nila Drizzle, nila Pio, nila Brian. Hindi kami Microsoft employee, and ito ay part ng volunteer experience namin, no? We're doing this out of passion. And with that, keep yourself on mute. Kung may mga tanong kayo, tanong nyo lang sa chat. Then later on, meron tayong evaluation sa forms. And hindi nyo na kailangan i-record yung session kasi recorded na siya. And then later on, susendan na lang namin kayo ng YouTube link kung saan nyo siya pwedeng panoorin ulit. And this time around, kasama natin si Doher Drizzle Pablo na Microsoft MVP sa BizApps. Actually, nakasama na rin namin siya sa podcast before, and actually, each time na narinig ko siya mag-talk, marami ako natututunan. No? And that's why gusto rin talaga na ako yung mag-facilitate this time around kasi for sure, tulad nyo, marami din tayo matututunan. No? So, I guess, over to you, Drizzle. The mic is yours. All right. Maraming salamat, Michael, and also Brian, Elizabeth, and sa lahat na nandito ngayon, Wednesday, Miyerkules, gabi, 6:30 PM. Maraming salamat sa pag-join, pagsama. So, parang nagta-transition kami nila Michael kasi from work na English, tapos nag-Filipino. Okay, so pagpasensyahan niyo lang po kami. Alright. So, ngayon, check ko lang kung naririnig niyo ako at nakikita niyo ang aking screen. Wait lang, ulitin ko lang po kasi I just need to make sure na ma-share ko din yung computer sound. Okay. Alright. Okay. So everyone, magandang gabi sa inyong lahat. At alam kong
yung iba sa'tin pauwi pa lang galing sa trabaho o yung iba nasa trabaho pa at nagmi-meeting or may mga ginagawa. Pero yung mga nandito, maraming salamat at nandito kami at masaya kami. Okay. So ngayon gawin nating masaya ang ating session ngayon. So ngayon gamitin natin ang Microsoft Teams reaction. Kung masaya kayo, use yung smiley. Kung medyo pagod na kayo, thumbs up. And then heart pag looking forward pa rin kayo dito sa session. Okay? So gamitin lang natin yung Microsoft Teams reaction. Alright? Just to make sure hindi tayo bot. Joke lang. Yung nag-join, no? Hindi. Okay, let's just for fun. So, ngayon alam ko na-introduce na ako ni Michael. Ngayon naman gusto kong makilala kayo kasi #mahalaga kayo. So, lahat kayo na nandito, lagay nyo lang yung name, kahit nickname lang. Tapos yung current role nyo kung student man kayo or ano yung trabaho nyo. Pwede rin naman in general, let's say Microsoft Professional or Developer kung ayaw nyo maging specific, okay lang. Tapos yung location nyo ngayon at syempre, ito, huwag nyong kalimutan kung ano ang favorite Microsoft application or applications. Pwede rin marami. Okay, sige bibigyan ko kayo ng 1 minute para sagutan ito kasi gusto ko din kayo makilala kasi ako ay nagpakilala din sa inyo. Ngayon kayo naman yung magpakilala sa amin. Okay, so timer starts now. Puwede niyo na pong i-type sa chat function ng Microsoft Teams. Okay, so meron kayong 1 minuto. So 24 seconds na ang nakalipas. Sige po, type niyo lang. Sagutan niyo lang po 'to. Walang tama at mali. Walang tama o mali, okey lang 'yun. Oh, Michael, nasa Australia ka, hello. Visual Studio Code, alright, okay. So, 'wag po kayong mahiya, okey lang, wala naman pong tama o mali dito. So, 48 seconds. Alright. So yung iba kung nahihiya pa, sige lang, later on puwede pa kayong sumagot. Follow niyo lang kung ano yung format nung mga kasamahan natin sa session ngayon. So maraming salamat. Meron tayo si KR. So from Paranaque, hello. Okay, Power BI. AJ, okay, from Quezon City, Power BI. Okay, so time's up. 1 minute. Tapos na po. So meron din tayo from si Katie, Power Apps, Teams, Word, at PowerPoint. Sige. So, keep those answers. Send nyo lang po. And then, monitor ko din naman yung chat. Okay? Kasi napaka-importante. Kasi, na malaman ko kung alam niyo na yung ibang application na meron sa Biz Apps. Okay, meron din dito, galing kay Hermie, Agile Coach. Oh, from Australia din, Whiteboard and Teams. Hello, hello. Okay lang po ba na naka-Filipino kami or nagtatagalog? Alright. Um, and then Lawrence and Ryan. Oh, from Kidapawan, from Mindanao. Thank you, thank you. Microsoft Word, PowerPoint, Power BI. Sige. Maraming salamat at least kalahati sa inyo ay kahit papaano ay kilala ko. Kilala natin. Okay? So ngayon, dito na tayo sa ating okay. Magsimula na tayo sa ating session ngayon. Okay? So, ang nakikita nyo ngayon sa Microsoft Business Applications, familiar ba ito? Familiar ba ang nakikita nyo? Ano ito? I-type nyo. Okay, oo. So, kung nakikita nyo ito, ito ay atomic model or modelo ng atomo. So, pangkahalatan, ang modelo ng ang atomo or ang atomic model ay isang fundamental na konsepto sa siyensya na tumutulong sa atin na maunawaan ang pag-uugali ng bagay sa kanilang pinaka-fundamental na antas na nagdulot ng mga malaking pagtutuklas at pagpapaunlad sa iba't ibang larangan. Ngayon siguro nag-iisip kayo bakit ito ang pinili kong modelo. Pinili ko ito para sa aking topic ngayong gabi para matulungan kayo na maunawaan ang pag-uugali ng bagay sa pinaka-fundamental or basic na antas na nagdulot ng mga malaking pagtutuklas at pagpapaunlad sa larangan ng BizApps.
ng Microsoft Business Applications. Ang abakada ng Microsoft BizApps or ang abakada ng BizApps ay gagamit tayo ng mga salita na tutukoy sa iba't ibang aspeto ng Microsoft Business Applications. Kabilang ang mga core functionalities, mga features, at mga benepisyo. Mamaya, sa bawat titik ay magpapakita tayo ng mga unikong sets ng mga termo ng may kaugnayan sa suite ng BizApps at ng mga solusyon. Kaya sabay-sabay nating tuklasin at matutunan ang fundamental or ang basic kung anong meron sa taong happy, hindi. Kung anong meron sa BizApps. So, ito na po ang ating abakada ng BizApps. Simulan natin sa titik A or sa A. A, applications. Okay? Applications, pwede rin naiisip nyo dito sa aking modelo na nakikita nyo, pwede rin Azure, pwede din accounting. Okay? Pero ang napaka-importanting termino ay yung applications. Okay? Applications, ito ay tumutukoy sa iba't ibang mga software solutions na available sa suite ng Microsoft Business Applications. So example, nakikita nyo dito, meron tayong Dynamics 365, Office or Microsoft 365, Azure, Power App. So yan po ay mga uri ng application. Okay? Sa Azure naman, pwedeng A for Azure din. Ito ay isang malawak na set ng mga cloud-based services na inaalok ng Microsoft na naglalaman ng mga data storage, computing, at networking services. A, pwede rin accounting kasi meron din tayong application na pwede sa accounting. Okay? So, kasi ito ay isang set ng financial management capability na meron sa BizApps na kinabibilangan ng GL, hindi siya guest list, GL, General Ledger, AP, Accounts Payable, Accounts Receivable, at Cash Management. Pwede rin A, meron din A, pinakabago. Okay, ang AI, ang AI Builder. Meron din tayong AI Builder sa loob ng Power Platform na nagbibigay ng kakayahang lumikha ng mga custom or pwede kayong gumamit ng mga pre-built artificial intelligence model para sa pag-automate ng iba't ibang business processes. Okay ba tayo sa A? Ngayon naman, punta tayo sa titik B or titik or sa letter B. Meron tayong Business Central. Okay? So, ito po yung colorful blue logo ng Business Central. Ang Business Central po ay isang cloud-based enterprise resource planning ERP solution na tumutulong sa mga maliliit hanggang medium-sized na negosyo na mamamahala sa kanilang core business process. Ngayon, ipapakita ko, meron tayong sneak peek or may mabilis na demo lang tayo para makita nyo kung ano ba talaga ang mga iba-ibang application sa loob ng BizApps. So, ito po, gumamit po ako ng demo para mapakita yung mga features at benefits at capabilities ng mga iba-ibang aplikasyon. So ngayon, more on overview lang po. So, ito yung Business Central na preloaded na siya with sample data. So yes, ma-access nyo po siya sa browser. At ito po, pag login nyo, makikita nyo na may simplified bot, puno siya ng impormasyon na importante sa inyong negosyo. Okay, so may visualization tsaka may dashboard na siya. So eto, pwede natin simula ang tour at makita natin kung ano ang mga features nito. So una, itong mga different activities, dashboards, visualization, itong real-time insights. Itong mga insights, kung ano ang pinasok nyong data, ito lang naman ang ilalabas dito sa ating visualization or insights. Pwede rin tayong mag-embed ng Power BI dito sa Business Central. Okay? So next lang tayo, tapos pwede tayo mag-explore pa ng ano pa ang kaya ni Business Central. So makikita nyo dito ang core functionality sa negosyo. So pwede nyo gamitin ng finance module, cash management,
sales, purchasing, at kahit yung Shopify, pwede rin siya. Okay? So later on, um, bibigay ko yung link kung paano kayo pwede mag-sign up sa trial para matuklasan nyo kung ano pa ang meron sa Business Central. So makikita nyo, malinis, simple, pero lahat ng kailangan nyo sa inyong negosyo ay pwede kayong matulungan ng Business Central. So yan ay sa titik B. Okay? Next is titik K or sa letter C, which stands for CRM, Customer Relationship Management, or ang makabagong termo nun na ngayon ay ang Customer Engagement. Okay? CRM or CE, parehas lang po siya. Iba lang, may pagkakaiba lang siyang konti. Okay? Pero yung concept niya ay isang set ng mga tools at wag atubiling magtanong. Oo po. Sorry kung tiningnan ko din yung chat, mini-make sure ko lang kung may mga tanong or kung may mga problema, i-send lang po natin sa Teams chat natin. Okay? Sorry. May naka-unmute. Pwede pong i-mute natin. Okay? Alright, salamat. So, ang CRM or customer engagement, ito ay isang set ng mga tools at proseso na ginagamit para mamahala ng mga interaction sa mga customer at potential na mga customer kasama na ang marketing, sales at customer service. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga available applications natin sa Dynamics 365 Customer Engagement or CRM. So, eto po, kung magkaroon na kayo ng Dynamics 365, ma-access nyo po to sa kahit anong browser na komportable kayong gamitin or suggested ng inyong organisasyon. Pwede rin po itong ma-access sa mobile kung papayagan din kayo ng inyong organisasyon. Okay? Ang kasama po sa Dynamics 365 CRM or Customer Engagement, meron tayong Sales Hub, Customer Service, Field Service, and then Project Service po. So kung makikita po natin, pag clinic natin yung field service, halos magkakamukha lang yung interface. Ang pagkakaiba lang ay yung mga functions or mga features na ito. So makikita nyo para pag pwede nyo nang gamitin yung out of the box or standard features tapos konti na lang yung customizations. Kasi si Microsoft, binuo na 'tong applications based sa industry standards, okay? Pero of course, lahat ng negosyo or ang bawat negosyo ay unique. So, pwede pa rin natin magkaroon ng konting pagbabago or konting tweaking, um, para ma-match natin kung ano yung requirement o need ng inyong organisasyon. Okay? So, yan ang C for Customer Engagement or CRM. Ngayon naman, punta tayo sa titik D or sa letter D. Eto, hulaan nyo kung anong meaning. Okay, yes, tama. D for Dynamics 365 or Digital Transformation. So, Dynamics 365. Ano ang Dynamics 365? Ito ay isang suite ng mga cloud-based business applications na kinabibilangan ng ERP or ang ating Enterprise Resource Planning or ang CRM or CE na diniscuss ko lang kanina lang. Okay? At iba pang mga tools para sa pamamahala ng business operations. So, pakatandaan kung ano ang Dynamics 365. Next is digital transformation. Alam ko, napapakinggan nyo na to or yung iba sa inyo ay magaling na sa konsepto or sa termino ng digital transformation. Pero ang digital transformation lang po ay ang paggamit ng digital technology upang ma-transform ang mga business operations, mapabuti ang efficiency at lumikha ng mga bagong business models. Okay? Sa susunod na letra ay letrang A or letter E. Okay? Letter E. So kung tapos na tayo sa concept ng CRM, ngayon punta naman tayo sa concept ng
ERP or Enterprise Resource Planning. Ang ERP po ay isang set ng mga integrated applications na tumutulong sa mga negosyo na mamamahala sa kanilang mga core processes, kabilang na ang finance, procurement, inventory management, at human resources. So meron akong papakita sa inyo na sample ulit na demo para sa ERP natin. So ito po ay mixed po siya ng application. Magpapakita ko po yung sa finance, project operations, at human resources. Para at least na meron kayong nakikita kahit demo application lang. Okay, para magkaroon lang kayo ng idea. Okay po? So, let me switch lang. So ito, ipapakita ko lang kung paano yung transition, okay, from Dynamics 365 Finance, Project Operations, Human Resources, or pwede itong from Dynamics 365 for Sales, then paano mag-work together or magsama-sama ang iba't ibang aplikasyon or application sa loob ng BizApp. So, simulan natin itong demo. So, itong nakikita nyo, ito ay ang screen or window ng Dynamics 365 Finance application. So, kung makikita nyo po, isa sa capability na meron si BizApps ay ang built-in intelligence, meaning meron tayong like ng mga BI, business intelligence reports and dashboards readily available. And meron din tayong artificial intelligence na pwede yung magamit within BizApps. So isa nito, ito napaka-importante sa ating negosyo or kahit hindi man sa negosyo sa ibang organisasyon na makita natin kung ano ang nangyayari. 'Di ba, in a high level. So ito, based dito, malalaman natin kung ano ang next steps natin. So pwede natin makita dito na may option tayo na i-grow yung business or may option ba tayo na may additional service offering tayo or product offering na pwedeng ibigay. So ngayon, pwede tayong mag-transition sa project operations para i-check natin ang mga resources natin sa loob ng organisasyon. Okay? So dito malalaman natin kung kunwari ang organisasyon nyo ay isang Microsoft partner. So makikita natin kung may mga projects na existing, tama ba yung mga resources natin, pwede ba tayong mag-hire, pwede pa ba tayong tumanggap ng mga projects. So pwede yan ang transition natin. Okay? So ito makikita nyo lang, magne-next lang tayo. So dito pwede natin malaman kung pwede man natin ma-convert tong lead to an opportunity at to a project. So ito pinapakita ko may konting sales process din sa loob ni project operations. So ayan, check natin yung sa profit, kung pwede ba. And then, pwede na tayong mag-move sa hiring process. Okay? So, kunwari nakita natin na may upcoming project tayo at kailangan pa natin ng more resources, meron po tayong integration sa LinkedIn. So, makikita nyo na pwede natin magamit ang LinkedIn Recruiter. Okay? And then next dyan is pwede ito magamit ng ating HR team, and pwede na rin natin siyang makonect sa Dynamics 365 Human Resources. So kung makikita nyo po to, kung part kayo ng HR team or onboarding or recruitment team, so sa tulong ng Dynamics 365 Human Resources, pwede natin ma-streamline ang bawat proseso natin. Streamline in a sense na lahat ng steps, lahat ng stages, malilista po natin at hindi natin makakalimutan, as well as mata-track natin siya kung makikita nyo to from the actual posting po ng job, and then from the background check, confirming the offer, and iba pang tasks sa loob ng onboarding or recruiting. Okay? So ayan, part din siya ng ERP, yung Dynamics 365 HR natin.
magkakaroon din tayo ng assessment kung meron ba tayong any skills gap, analysis, and puwede na rin tayong lumipat sa next application which is iche-check natin sa project operation. Dito sa project operation makikita niyo din po kung gaano yung resource utilization. Okay? So ito para 'tong board kung overutilized or underutilized. Bakit natin kailangan ma-check 'to? Kasi siyempre ayaw din natin ma-overload ang ating mga resources at ayaw din natin na yung ibang resources ay wala nang natatanggap na trabaho, 'di ba po? Dapat meron pa rin tayong work-life balance. Kaya itong resource board natin 'to ay malaking tulong, para sa ating project team at sa ating negosyo, 'di ba? Okay, so magne-next lang po ako para mag-move lang ako sa next. So ito mamo-monitor niyo din po kung anong nangyayari sa project. Okay, so nakikita niyo po yung project stages, makikita niyo din yung mga important information, yung estimates at yung actual, 'di ba? Sa iba na nandito puwedeng project, sa IT, puwedeng project sa computer, or even sa construction. Puwede niyo din, kung ang business niyo ay construction, puwede niyo din po 'tong magamit, okey? And then, alam ko medyo mahaba sa ERP, para at least ma-showcase ko lang yung iba-ibang application, okey? So eto yung sa project operations, sa project statements, yung financial part na napakaimportante. 'Di ba, kung paano natin ibibill ang ating mga kliyente. So 'yan, meron tayong transition ulit sa Dynamics 365 Finance, okay? Para magawa yung sa financial management part, okay? So 'yan yung overview kung paano natin ma optimize ang operations niyo from the project operations, finance, and human resources. So yan yung sa ERP part. Ngayon, babalik ulit ako sa ating abakada sa letrang F, finance or field service. Ito ay napakita ko na kanina. Kaya binigyan ko na siya ng DN, okay. So ito, i-reiterate ko lang po ang finance, tinutukoy nito ang financial management capabilities na inaalok ng Microsoft Business Applications. So kabilang doon ay nakita niyo yung budgeting, forecasting at ang financial reporting na napakaimportante. Sa field service, kung nakita nyo, ito ay yung mga tools at proseso na ginagamit upang mamahala ng mga field service operations tulad ng pag-schedule at pagdi-dispatch ng mga technician, pamamahala ng work order at pag-track ng inventory. So ang field service pwede itong magamit ng may mga HVAC or HVAC businesses or pwede rin yung anything related sa service. Okay, na businesses, pwede din natin gamitin yung field service application. So ngayon, siyempre nasa first half ako ng alpabeto. Siyempre nagtataka kayo, sa dami ng aplikasyon, ano ang maidudulot nito sa atin, sa iyong negosyo? So, meron po tayong growth. So, ito G for growth, sa letrang G, growth ang proseso ng pag-expand ng iyong negosyo, paglaki ng kita at paglaki ng market share. Siyempre, hindi lang kayo bibili ng application. Ito ay para sa inyong negosyo. Mas iisipin natin kung ano ang benepisyo sa ating transformasyon. Okay. Next is of course yung globalization. Ap Almost the same lang naman siya kasi parang more on pag-expand ng isang negosyo sa bagong international market kabilang na ang pag-adapt sa mga lokal na batas, regulasyon at cultural norms. So lahat growth ang ating iniisip, okay. Last is of course sa paggamit ng aplikasyon sa pag-implement at pag-manage ng aplikasyon or applications, meron tayong governance. Okay, huwag natin kalimutan ang governance kasi ito ay ang
set ng mga policies, proseso at procedure na ginagamit upang mamahala ng business operations at tiyakin ang compliance sa mga regulasyon at mga standard ng industriya. Okay, pakatandaan lang po 'to. Kumbaga meron din tayong halo dito sa Abacada ng BizApps. Meron din tayong mga guides aside sa mga features, capabilities, and benefits nito. Ngayon, punta na tayo sa H. Meron tayong H for human resources. So napakita ko na sa inyo at least kahit konti lang, tip of the iceberg lang kung ano ang kaya ni human resources with the help of LinkedIn. Pwede din natin i-integrate sa LinkedIn kasi ito yung mga tools at proseso para mamahala ng employee data tulad ng payroll, benefits, at even yung performance management. Okay? H din, pwede rin ng HoloLens. Okay? So ito ay isang mixed reality headset na nagbibigay ng kakayahang makipag-interact sa digital content sa isang real-world environment. So party pa rin po siya ng BizApps. Meron po tayong offering ng HoloLens. Okay? Next, H, pwede rin hybrid cloud. Okay? So, ang hybrid cloud naman po ang paggamit ng public at private cloud infrastructure upang mamahala ng business operations at mga applications. Okay? So, pwede rin po yan. Pwedeng on-premise, pwedeng cloud, pwedeng hybrid po yung deployment ng mga applications natin. Again, depende po sa business requirements and needs and even regulations sa isang country or even region. Okay? I. I, titik I, stands for Internet of Things, Inventory Management, and Intelligence. So, Internet of Things, pwede itong feature na 'to makikita nyo or puwede nyo 'tong magamit sa Dynamics 365 for field service. So ito lang naman yung network ng physical devices, vehicles, at iba pang mga item na may embedded sensors, software at connection upang mag-exchange ng data sa iba pang mga device at system. Example lang po, siguro ginagamit niyo na rin, yung IoT para magkaroon kayo ng idea. So, magda-download kayo ng app tapos puwede niyong ma-monitor yung sa AC or sa air conditioning unit niyo po. Puwede niyo siyang i-turn on, turn off, kung kailangan niyong i-replace yung specific part or kailangan niyong mag-refill ng something, 'di ba, sa air conditioning unit niyo or kailangan niyo na siyang ipalinis. So, more on proactive approach yung sa Internet of Things. So, yun yung isang example kung paano niyo siya puwedeng gamitin. And then inventory management, later on papakita ko yung sa supply chain at sa retail part ng Dynamics 365 kasi meron din tayong dedicated application para sa ating inventory. And alam ko, binanggit ko siya, yung intelligence, isa sa mga capability sa BizApps na pwede kayong gumamit ng data analysis, machine learning, at iba pang mga teknolohiya upang mag-gain ng insights sa business operation at of course mag-drive ng mas magandang decision making. Kasi para magkaroon tayo ng magandang decision making ay gagamitin natin yung data na nakuha natin sa ating application. Kasi dapat meron tayong application sa loob ng organisasyon na magiging single source of truth natin. Okay? So, kailangan natin paniwalaan siya kasi based doon sa data, makakaroon tayo kung ano yung next steps, ano ang best sa inyong organisasyon. Magha-hire ba kayo, magtataas ba kayo ng presyo, or magtatanggal kayo ng empleyado. So, yun yung negative part. Pero dapat lagi tayong positive, yung growth ng ating negosyo, 'di ba? Okay, next would be is J. So, J po, ito medyo to the next level naman yung customization or yung power that we can do within the applications within BizApps. So, pwede rin po tayong gumamit ng JavaScript. Ito yung
pro code. So, meron tayong concept na no code, low code, and pro code. Sa mga pro codes, sa mga dev, puwede rin natin gamitin ang JavaScript. So, alam ko sa iba sa inyo programmers, pero sa iba kung niyo lang 'to, ito ay just, programming language na ginagamit upang mag-develop ng mga web applications at interactive user interfaces. Okay. Puwede rin Java integration kasi puwede din tayong mag-integrate ng mga Java-based application sa BizApps upang mapadali natin ang data sharing at communication. Ngayon, punta na tayo sa titik K, K or knowledge management. So, knowledge management, ito ay isang feature na makikita nyo sa Dynamics 365 for customer service. Ito ay set ng proseso na ginagamit upang i-capture, i-store at i-share ang knowledge at information sa loob ng isang organization upang mapabuti ang decision-making, collaboration at innovation. So, huwag kayong mag-alala. Pag transition ko, papakita ko tong capability or feature na to sa loob ng customer service. Okay? Ito importante to. Huwag nating kalimutan na dapat gumagamit tayo ng may lisensyang application. Okay? So, ang licensing, L for licensing, ito ay ang mga set ng mga rules at policies na ginagamit upang mamahala sa distribution, paggamit at renewal ng mga software licenses. Okay? So, ngayon, i-share ko lang sa inyo ito. Balikan ko lang yung sa knowledge management. So, isa siya sa mga feature ni customer service. So, meron tayong knowledge, may knowledge articles, knowledge search. So, meron din siya. So, nakikita nyo din dito, Drizzle, bakit sa customer service hub pwede rin may IoT alerts? Kasi pwede rin kasi nating i-connect si customer service sa field service. Okay? So, yeah. Okay, sa licensing naman, ang licensing natin sa Dynamics 365, readily available naman siya sa website. Maganda nga yung ginawa ngayon ni Microsoft kasi iki-click nyo na lang yung specific segment or category, then makikita nyo na yung iba-ibang licenses na available. So, mas pinabago at mas okay to compared dati. So, basta punta lang kayo dito or type nyo lang sa search Dynamics 365 pricing or Power Platform or Power Apps pricing or licensing. Makikita nyo na po yung mga iba-ibang lisensya na available or para mas maintindihan nyo lalo, pwede nyo pong i-download yung licensing guide natin. Okay? So ngayon, balik tayo sa titik M or sa letrang M. M is for marketing, machine learning, or mobile apps. So marketing, ito ay isang module, full-blown marketing module sa loob ng Dynamics 365. Ito, favorite ko din to kasi kompleto siya sa pag-promote ng mga produkto or serbisyo. Pwede din natin gamitin to sa brand awareness, mag-generate ng leads, i-convert ang marketing qualified leads to a sales lead, to opportunity, pati event management, kung may email drip campaign, pwede dito sa ating Dynamics 365 for marketing. Machine learning, ito yung na-share ko din kanina sa intelligence part. Pero sa machine learning, ginagamit din natin ito sa BizApps or sa mga application natin sa loob ng BizApps. So ito ay ang paggamit ng algorithm at statistical models upang mapagkalooban ng kakayahang matuto ang software applications mula sa data at mapagbuti ang accuracy at performance over time. Mobile apps, kasi pwede rin natin gamitin ang mga applications natin sa mobile kung pahihintulutan tayo ng organisasyon ninyo. Okay? So, pakita ko lang yung sa marketing part. Sa Dynamics 365 for marketing, makikita nyo dito, pwede tayong gumawa ng client or customer based journey dito gamit ang drag and drop functionality. So, isipin nyo na lang, kung gumagawa kayo ng flowchart, parang ganito lang yan. Yung flowchart nyo gagawin nyo into reality.
Okay, so pwede tayong mag-look for triggers. So, kunwari, contact created. Anong next natin? Okay, so pag contact created, pwede tayong mag-send ng email. Okay, tapos ano yung email template na pwedeng ninyong gamitin? Pwede rin kayong mag-send ng text or pwede tayong mag-respond to action. So, makikita nyo na ang dali gumawa ng journey or parang workflow kung iisipin nyo gamit ang Dynamics 365 for marketing. Kasi alam ko sa iba-ibang organisasyon, pag sinabing marketing, meron talaga silang iniisip na iba-ibang journey they create, gumagawa sila ng personalized journey sa bawat customer or kliyente nila. Okay? Sa emails naman, meron tayong different channels available. So, pwedeng emails, push notification, text messages, and more. So, sa email naman, madali tayong gumawa ng mga email campaigns kasi meron na tayong pre-built email templates na pwede nyo rin gamitin. Okay, so select nyo lang, tapos add kayo ng text, drag and drop functionality ulit, buttons kung gusto nyo. So, as in full-blown marketing module siya. Okay? So, ito, ang pinapakita ko lang sa inyo is just a glimpse kung ano ang mga kakayanan, ano ang mga iba-ibang aplikasyon, or ano ang components ng BizApps. Okay? Next. Punta tayo sa titik N, sa not-for-profit. Okay? Not-for-profit, mga organisasyong hindi namamahagi ng profits sa kanilang mga miyembro. Okay? Kung hindi nagre-reinvest sila ng profits upang ma-achieve ang kanilang mga goals. So, meron po bang aplikasyon para sa not-for-profit? Meron tayong tinatawag na Dynamics 365 Industry Accelerator. So, meron na tayong pre-built application based on industry standards, again, na pwedeng gamitin ng automotive, education, government, media and entertainment, non-profit, and telecommunication. Sa non-profit accelerator naman, ito yung sample screenshot niya kung ano yung pwede nyong gamitin na mga features or functionalities. So, meron tayong constituent management, even pati po yung sa donation part, meron tayong donation management, fundraising, awards. So, sa isang non-profit organization, kung iisipin natin, itong mga features na to, pwede nyo nang magamit, pwede nyo magamit itong specific application nyo. Okay? Alright? And syempre, meron din tayong not-for-profit licensing as long as meron po tayong documentation na maipoprovide kay Microsoft. Okay? So, now move na tayo sa O. Sa O, kung babalikan nyo, yung sa core ng atomic model, 'di ba, meron tayong Office or Microsoft 365, Dynamics, and then Azure. Kasi Office 365 or Microsoft 365 integration, pwedeng-pwede po siya sa ating BizApps. Okay? So, pati Outlook, kasi hindi mo na kailangan mag-switch or lumipat sa Outlook application kasi pwede na rin kayo mag-check ng email or monitor basta i-set up lang yung connection ng Exchange or ng Outlook nyo sa Dynamics 365. Okay? And then, may iba pang applications within Office 365 ang pwede natin gamitin, like OneNote. Pag nag-a-add kang note sa lead opportunity, pwede yun. Pwede rin OneDrive, SharePoint, para sa document storage or document management within Dynamics 365. Okay? Mamaya papakita ko yon. Ngayon, punta na tayo sa P. P is for Power Platform. So, Power Platform, meron tayong Power Apps, Power BI, Power Automate, Power Pages, at Power Virtual Agent. Ngayon, magsiswitch lang ako ng screen ko ulit at papakita ko yung sa Office 365 integration muna, yung possibility for Office 365. So, mag-switch lang ako sa Sales Hub. Tapos mag-open lang tayo ng isang record para mapakita ko yung sa OneNote integration. So within the sa OneNote integration or sa files,
puwede rin nating i-utilize yung, SharePoint, okay? Okay, so na-delete daw. Okay, but in the future kasi nagde-demo lang tayo, so puwede na kayong mag-upload, straight dito sa record niyo sa Dynamics 365. Puwede niyo rin mabuksan, basta meron ditong link, okay. Alright? And then move tayo sa P. So sa Power Apps, alam ko na-discuss na ito ni Paul sa unang session natin sa technical series. Pero ito, papakita ko lang sa ibang hindi naka-join, pero pwede nyo siyang panoorin sa YouTube. So may mga ways tayo kung paano tayo mag-create ng apps. Okay? Marami pang option. So punta lang kayo dito sa Power Apps. At para sa mga nanonood, pwede din kayo mag-sign up for Power Apps Developer Plan para ma-explore nyo pa ang mga kakayahan at iba-iba pang features ng Power Platform. Okay? Power Automate, for cloud-based siya na for automation, workflow, kung gusto niyo lumikha ng magic, pwede dito din sa Power Automate. Power BI naman, ito, may sample report akong ginamit. Okay? So, Power BI lang naman isang business analytics service or tool na nagbibigay ng interactive visualization, business intelligence capability na pwede niyong magamit sa inyong organisasyon. Okay? So, ayan, pag nag-click ka, magre-respond siya, magpapakita siya ng ibang information. Okay? Alright. And then, sa chatbot, ang dali na mag-create ng chatbot gamit ang Power Virtual Agent. And just a click of a button, of course, sorry, maglo-load siya kasi maraming nakabukas na application. Okay, so of course, isip lang tayo ng name ng bot, ano yung language. So ito yung mga language that we support and then we create. Then we can already create yung bot. Then of course, the newest or pinakabagong addition sa pamilya ng Power Platform ay ang Power Pages. So, ang pag-create ng website. So, pwede niyong gamitin yung mga templates or pwede kayo mag-start from blank. So, pwede niyo lang siyang i-choose. Then, magkakaroon na kayo ng website. Still the same, may drag and drop functionality din siya at we feature yung what you see is what you get. And imagine nyo na lang, para din kayo nag-e-edit sa Microsoft Word. Okay? Pati yung styling, paano kaya mag-add ng image, ng video. So, napakadali na. Okay? So, yan ang P sa Power Platform. Ngayon, lipat tayo sa Q. So, sa Q, meron tayong quality management at query language. So, sa query naman, ito ay programming language na ginagamit upang ma-extract at ma-manipulate ang data mula sa mga databases. So, itong query, lagi natin ito magagamit sa Power BI. Okay? And of course, sa quality, we ensure na sa implementation and build ng mga iba-ibang application natin ay we have quality. Okay? Okay, now I'll move to R. All right. Sorry. So R is for retail or remote assist. So I'll focus muna po ako sa retail. So sa retail, ito ay set ng mga proseso na ginagamit upang mamahala ng mga retail operations tulad ng POS, inventory management, at customer engagement. Pwede rin. So ito, papakita ko lang yung POS natin. So, meron din pong POS si Dynamics 365. So, imagine yung iba sa inyo, ako nung bata ako hanggang ngayon, pag may nakikita akong cash register na 'to, gusto kong mag-POS. So, kaya nung nakita ko 'to, yung application na 'to, so ito yung isa sa favorite ko. So, simple lang din siya, para din kayo yung naglalaro, sa pag-add ng product. So, makikita niyo yung mga iba-ibang product, puwede yung per category, tapos mapipili nyo yung item, and then of course kung ano yung variant, kung may variant, and of course size, small, tapos add na natin or we sell it now.
Ayan. Tapos 'di ba, if nakikita niyo yung iba ma'am pa-void or ivo-void yung transaction, ayan, void line, void payment, and puwede niyo nang i-complete siya sa pag-close ng transaction natin. Kung cash ba siya, ayan, so payment amount, ano yung denomination na ipapasok niyo dun sa drawer or dun sa vault niyo. Okay, so 'yan, as in, um, full POS, application meron din si Dynamics. Okay, so favorite ko din 'to, okay. Alright, so next is S. S is for ang focus ko na lang po is yung Dynamics 365 for sales. Pero yes, meron din tayong Dynamics 365 for supply chain management. So sa sales po, ito ay upang mamahala ang buong sales cycle natin, kasama yung lead generation, qualification, at sa pag-close ng mga deals natin. So i-transition ko lang 'to sa titik T before ako mag-share ng screen dun sa feature or functionality. So T is Teams integration. So Teams and Microsoft Teams, parte po siya ng Microsoft 365. So posible po ang integration. Papakita ko sa inyo. So ito, so Dynamics 365 for sales tayo, 'di ba po? So ito, lahat ng features kung paano tayo mag-manage ng existing accounts, contacts or customers, kung paano natin ma-complete ang sales cycle from qualify to close, lead to opportunity, at ito po ang Teams integration natin. Hindi mo na kailangan lumipat sa isang app para makipag-chat or makipag-collaborate sa team members natin sa loob ng organisasyon. At there's more. Puwede rin maging dialer ang Microsoft Teams. Puwede mag-receive or we can also make calls. Puwede din tayong tumawag gamit ang Microsoft Teams. Siyempre may mga licensing at components na kailangan para magamit niyo yung dialer feature ng Teams within Dynamics 365. Okay. Sana medyo marami kayong natututunan or baka yung iba sa inyo nabu-blown away na sa mga capabilities para at least kahit glimpse or tip of the iceberg, meron kayong natututunan na panibago about sa BizApps. U Letter U is I'll focus on the unified interface. So makikita nyo na meron lang isang disenyo ang user interface na ginagamit sa Microsoft Business Application upang magbigay ng pare-parehong karanasan sa mga user. Kung napansin nyo, kahit nagsi-switch ako from sales, customer service, marketing, makikita nyo sa left side, andyan yung menu pane or yung sitemap kung saan maa-access nyo yung mga features na allowed kayo ng iyong organisasyon. Okay? So, yan yung unified interface ni BizApps. Okay? Yan, the letter V, titik V, or V, meron tayong virtual reality, vendor management, and visualizations. So visualizations, kung mapapansin nyo, yung homepage halos ng mga iba-ibang application sa Dynamics 365 ay meron tayong visualization or yung dashboard. 'Di ba? Then virtual reality, posible din siya gamit ang teknolohiya magbibigay daan ang user na makipag-ugnayan sa digital na may bagay sa isang tunay na mundo. Yung iba, ito na yung tinitingnan, yung virtual reality, VR na museum, ganun. Yan na yung future. Okay? And W, of course, yung workflow natin. May mga business logics din tayo na pwede natin ipatakbo sa backend para meron din tayong automation. Okay, pag-aproba, notification, at even pag-escalate, pwede natin magamit ang mga iba-ibang workflow sa loob ng application sa BizApps. And then X for XRM framework. So ito ay isang framework, level 3 of customization na 'to sa loob ng Dynamics 365 sa pag-develop upang mabuo ang custom na mga aplikasyon sa loob ng Dynamics 365. Okay, so puwede kayong gumamit ng out of the box, then puwede kayong mag-JavaScript, puwede rin kayong gumamit ng XRM framework. So sky's the limit. May possibilities, puwede rin API din po. Gumamit ng API para i-connect sa ibang application.
Sa last two letters, of course, iintindihin natin kung ano ang benepisyo nito. Siyempre, meron din tayong yield na makukuha. Mama-maximize natin ang kita at profit natin kasi sa mga application na 'to, makikita na natin ano ang nangyayari sa ating negosyo. Magiging proactive tayo, okay. At lastly, ang letter Z natin, ang laging sinasabi ni Satya, ang zero trust. Zero trust security kasi ito ay isang security model na nag-a-assume na lahat ng mga user at device ay mapapakatiwalaan at nangangailangan ng patuloy na authentication at authorization upang ma-access ang mga resources. Kaya nga Microsoft, we can trust. Sorry, nabulol na ako. Mapagkakatiwalaan natin ang Microsoft. Okay, so zero trust security. Okay? So ito ang abakada ng BizApps. So sana may natutunan kayo at may panibagong kaalaman ang nadagdag para maibahagi nyo din sa iba. Maibahagi nyo din sa iba at syempre ma-explore nyo din. Kasi meron din tayong mga free trial na pwede nyong gamitin. Pwede kayong mag-sign up. So ito yung page kung saan pwede kayong mag-start ng free trial. Then, Power Apps Developer Plan, pwede kayong mag-create din. Okay? So, ayan, sana natutunan nyo, meron kayong natututunan at naintindihan nyo kung ano ang meron sa BizApps. At syempre, ano yung kaya ni BizApps para mai-transform ikaw, mai-transform ang organisasyon, at mai-transform tayong lahat. Ngayon, syempre, nagtatapos na ang ating session ngayon. Sana naintindihan nyo bakit atomic model ang ginamit ko at bakit abacada ang ginamit ko. Kasi itong session ko ay pagbibigay ng basic or fundamental information about BizApps. So ngayon, gusto kong malaman kung meron ba akong pabaon sa inyo. Okay? So ngayon, please scan this in one word. Ikaw naman ang magbahagi kung ano ang iyong natutunan gamit ang isang salita lamang. So, huwag kayong mag-alala. Share ko yung link kung hindi nyo ma-scan wait lang, yung QR. Wait lang po. Naglo-load yung chat. Sige. So, habang naglo-load yung chat, pa-scan ko yung QR kung kaya niyong ma-scan yung QR. Pero antayin natin. Ayan. Okay. So, ayan yung link. Alright? And then, later on, i-flash ko sa word cloud kung ano yung mga pabaon or yung baon nyo sa pagtulog nyo or sa pag-uwi nyo. At sana may natutunan po kayo ngayon at maraming maraming salamat. At ito po ay ang ating abakada ng BizApps. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Maraming salamat, Drizel. And, sa mga nakinig, meron tayong survey form 'no, na actually i-share ko lang sa screen ngayon. Um, QR code din siya 'no, but ito yung link, i-send ko lang. Ayun na pala, na-send na ni Pio 'no, yung link sa chat. But then, share natin. Ito, so, aka.ms reactor/survey, ta's yung event code natin for this one ay 18288 'no. Yun. Siguro ako lang ano, may quick question lang ako, Drizel, maliban sa Okay. bakit daw walang enye? Ah, Wala kasing enye. Hindi, serious question, or madalas na itatanong, is yung mga pricing ng mga 'to 'no. I think karamihan naman sa kanila may mga free trials, pero Yes, for oo. example sa mga Dynamics, sa mga Office, ano ba yung mga usual tiers ng mga pricing nila? Well, iba-iba kasi, um, sa pricing.
Depende din sa number of users, depende din sa features na kailangan nila. May specific license kasi siya. Kasi puwede rin, basta ma-meet mo yung required, puwede mong makuha yung attach na application or yung attach na license. So, sa 'pag licensing talaga mas dine-discuss namin siya pagkatapos na nung business requirements, 'pag na-plot na talaga namin kung ano yung kailangan saka papasok talaga yung licensing. Kasi hindi siya katulad ng ibang application 'di ba, na parang straight lang siya. 'Pag gusto mo, ng ganitong apps, eto yung presyo niya. So, si Dynamics 365 kasi depende, may mga factors, na nagva-vary at requirements din ng business. So ayun, pero meron nakalagay doon sa link na shinare ko kanina doon sa Dynamics 365 pricing, meron yun SRP. Pero 'pag dinownload mo yung licensing guide, merong pang other information about sa license or hashtag sabi nga ni Sam, it's depend. Mm. Ayun, Michael or Pio, sorry. It's depend daw, Love it, gusto ko yung ating mga audience kahit sa last part na andito pa rin kayo. Yes, Sam? Sam? No answer there? Sino ako po? Sorry. Even arrange ng price, puwede ka po pumunta na lang sa website, eto yung website, for pricing. Okey. Alright, any other question aside from the pricing or licensing? Michael? Can you hear me? Hello? Yes, so, Okay. Giselle, nandito Alright, ka pa. alright. Okay, okay. Um, mga kababayan, may mga katanungan pa ba kayo? Ikaw Brian, o Ron, o JP, nandito kayo sa chat. Magtanong naman kayo, oh. Okay, sige, while nag-isip pa sila ng katanungan. Yun pala, si JP may tanong siya. Ano yung pinakamalaking advantage ng paggamit nito over Azure? Anong specific question dun, JP? I mean, para lang ma-narrow down for Drizzle, no? Anong specific question dun or a specific product yung tinutukoy mo? I guess sagutin na lang Drizzle on its own, no? Like, yung I guess yung pinaka-question dito is ano yung advantage kung magde-develop ka pa and magho-host ka pa ng sarili mong infrastructure sa Azure or ano na lang, gagamit nitong mga platform na 'to? Okay. Kasi si Dynamics 365 hosted and managed din siya within Azure, eh. So, iniisip ko nga, eh, hindi siya for us parang ayokong tingnan in a pinakamalaking advantage parang competition in a sense kasi, 'pag BizApps kasi nagwo-work hand in hand siya sa Microsoft 365, sa Azure, Dynamics, and Power Platform. Yan yung lagi naming sinasabi. And then 'pag merong extensive or other business requirements na hindi siya pasok sa features ni Dynamics, then puwede namin yung route ni Azure. Pero, hindi dapat siya tinitingnan kung ano ang pinakamalaking advantage kasi parang nasa loob siya ng isang ecosystem na laging bitbit namin si Azure, BizApps, and Modern Work. Just Hi. Just to add to what Rizal said, yung pinaka-main difference ng Dynamics tsaka Dynamics 365, 'pag nag-deploy ka ng Dynamics 365 either sa on-prem mo or sa Azure, ang difference nila is ikaw yung magma-manage nung infrastructure ng Dynamics from SQL Server,
from the app side, from sa storage, ikaw yung responsibility mo yon as the client or as the user kasi hindi siya service unlike Dynamics 365. Tama. Kumbaga Eh, yung isa SaaS na 'di ba? And mm. yung isa technically iaayos mo pa siya. Yeah. Kumbaga pag naka-Dynamics ka, mas marami kang customization na pwede mong gawin sa infrastructure side, for example. Pero sa Oo. Dynamics 365, mas pinadali for you yung management. Kumbaga, in-offload sa yung management ng infrastructure. Ang kailangan mo na lang talagang i gawin is yung Dynamics part ng application mo. Oo. Hindi mo na problema kung gaano kalaking storage yung kailangan ko, saan ko ilalagay yun, paano yung HA ng SQL Server ko, paano yung HA ng app. Mm. Hindi na, sa Dynamics 365 na yung magma-manage. Oo, puwede rin naman IaaS versus SaaS. Pero kasi sa Dynamics din, mino-monitor din namin yung, sa storage part, sa management part. So, parang, alam niyo yun, parang, depende din, it depends, it's depend. Pero ayun nga, yung IaaS versus SaaS 'no, Pio. Mm. Pero since nabanggit na din naman yun, I think Drizzle, if I may ask, ano ba yung mga competitions ng Dynamics outside ng Microsoft ecosystem if you're aware? Well, depende, okey. Ayun na naman, depende. Dynamics 365 sa customer engagement or sa sales, of course meron tayong Salesforce, SAP, and Oracle when it comes to customer engagement. 'Pag ERP naman, meron din tayong NetSuite, may SAP. Sa Power Apps, Power Automate, meron tayong list of competitors din, for these different applications or modules, within these apps. Yung compete natin. So, kaya ang advantage pa rin talaga at least dito, interconnected na sila and yun nga, Oo, nandun na yung first class citizen support sa integrations. yes. Kumbaga yung breadth and depth, 'yan yung laging sinasabi namin. Positioning ng biz apps. Minsan foot in the door, most of the time foot in the door na rin namin 'pag meron ng Microsoft 365 or even Azure kasi madali na lang 'yun. Magandang conversation 'to, Michael, Ron, Tio, okey 'to. Sige. Brian, wala ka talaga itatanong. Sorry ako may question ulit ako. About sa Power Automate. Um, yung usual kasing question na nakikita ko rin dito is, kailan ka gamit ng Power Automate versus Logic Apps versus gagawa ka na ng sarili mong code, 'no, sa functions. So, yun yung usual na natatanong din sa akin personally, 'no. Okay. So, Michael, sorry, wala sorry, wala akong idea for the Logic App, sorry. So, Okay. sa Power Automate lang, sorry. Sa Power Automate naman kasi, usually ginagamit namin talaga siya 'pag there's no human intervention na iniisip namin. Alam mo yung repetitive task, kung puwede siyang i-Power Automate na 'yan, parang gano'n. Pero yung Power Automate kasi 'di ba may different types of Power Automate na puwede natin gamitin. So, puwede yung sa cloud, puwedeng mag-workflow, puwedeng mag-business process flow, puwedeng instant flow, meron yung sa RPA and all. So, depende na lang talaga. So, aside from, mapadali yung repetitive task, kung kaya natin mag-connect, not just sa first party applications, pati sa third party applications. So, gagamit lang tayo ng custom connection 'pag wala siya dun sa parang 900 plus connectors within Power Automate. So, pwede tayong mag-Postman, other APIs, and custom code within Power Automate. So, yun, Michael. Sorry, Ah, wala akong
Sorry, wala akong idea sa logic apps. Tama naman, and usually nakikita ko use case talaga ni Power Automate is mga nasa workflows, no? Like yung mga anything that is within the ecosystem na rin ni 365 and Dynamics, no? Like sa SharePoint, obviously sa Dynamics. And the way I'm seeing more si Logic Apps is almost na siyang API level na custom code, pero hindi pa. Pero once you go to sa functions, yun na talaga yung custom logic na, and magko-code ka na talaga with your preferred programming language. Okay, thank you, Michael, for the logic app. Sorry. Alright, may mga questions pa ba tayo mga kababayan? Ayun yun, meron. Anong underlying programming language yung gamit for developers? Yung question ba na to towards sa Dynamics 365 in particular, or anong sang platform to? Drizel, for example, gusto kong gumawa ng mga custom like let's say workflows or features for customization sa Dynamics. Ano yung mga programming languages or frameworks na pwedeng gamitin? Yeah, yung na-share ko kanina, yung JavaScript, pwede ka mag-JavaScript. Yun talaga lagi siyang ginagamit. Then, so yun din yung na-experience ko sa JavaScript. Pero meron din iba na possible na mga programming language, specifically yung sa mga AX pa natin or mga Navision natin, pwede tayong Python din aside from Java. Okay, thank you, Drizel. Last question, mga kababayan, bago tayo magtapos. Okay? Okay na. Siguro na lang parting words, Drizel. Then I think let's call it a night, and mga kababayan, huwag niyong kalimutan ng survey natin, no? Yan. So, over to you, Drizel, for parting words. Okay. So yung mga ipakita lang natin, basic o fundamentals, glimpse lang siya. So sana sa mga susunod na session natin, sumali kayo at i-share nyo din ito sa mga kaibigan at katrabaho nyo kasi marami pa rin kayong dapat matutunan. Kasi for example ako, natututo din ako sa kapwa MVP ko or kahit hindi sa kapwa MVP ko, sa mga attendees din ngayon. Kasi lifelong learner talaga ako at siyempre lagi tayong natututo. So see you sa mga next sessions natin at very open naman kami sa kahit anong katanungan or kung may mga suggestions at feedback kayo. At maraming salamat ulit. Hanggang sa muli. Or kung pwede kayo mag-join ngayong Sabado, no? May sinend dito sa chat kung pwede kayong sumama sa amin, sama kayo sa Sabado sa Microsoft Office sa 1 Ayala. Sa kanto lang po siya ng Ayala. Pwede kayo mag-MRT. Pagbaba nyo sa MRT, 1 Ayala na po. Alright. So siguro nandun na lang kami ni Brian, nila Pio in spirit. But kidding aside, mamimigay din tayo ng freebies pala doon, no? So make sure to attend. And marami, actually nung umuwi ako dyan sa Pinas 2 weeks ago, naghakot ako ng mga pamigay ni Reactor dito sa Sydney. So make sure to attend sa event sa Microsoft. At yun nga, will be very exciting. So, all right. So, maraming salamat lahat sa pag-attend ngayong gabi. As mentioned kanina, recorded yung session, and kung gusto niyong balikan for later use, i-upload siya sa Microsoft Reactor YouTube page. And that's it, I guess. And have a good night. Ingat sa biyahe kung uwi pa kayo. Right. At maraming salamat, Drizel, sa pag-share ng napaka insightful na session.